Hello guys, may napanood akong video na parang AI ng itsura ni Jesus Christ, and marami naman tayong nakikitang mga video or mga pictures, 'di ba? Parang may idea nga tayo kung ano itsura ni Jesus Christ, pero hindi po ganoon yung itsura ng Panginoon. Wala pong makakapagsabi kung ano itsura ng Panginoon. And meron pong mga nagtatalo din na si Jesus Christ daw ay puti, si Jesus Christ daw ay black. Tapos meron naman nagsasabi na si Jesus Christ daw ay brown. Pero ito guys, share ko lang. Merong Bible verse na ang tagapagligtas, kung magkatawang tao siya, is iba siya yung itsura na lilingon ka, or yung mga sa panahon natin ngayon yung parang attractive. Hindi siya ganun. Kumbaga, parang pag nakita mo siya, parang normal lang, parang hindi ka ma-amaze na, ay, ang gwapo. Parang mga celebrity, yung, di ba fan tayo ng mga kung sino-sinong sikat na artista, ganyan. Hindi po ganun, hindi po tayo yung mas starstruck or something. Physically ha, pero syempre, talagang wala nang kahangahangang tao sa mundo na naging tao, kundi ang Panginoong Jesus lang. So, going back dun sa itsura ng Panginoon, gusto ko lang mag-share ng panaginip ko na naman. Pero bago ko i-share yung tungkol sa panaginip ko, nung matindi yung karamdaman ko guys, nung 3 weeks akong hindi kumakain, hindi ako natutulog, ito yung time na ang tindi na pinagdaanan ko, talagang may hallucinations na, talagang near-death experience na din. Nung sobrang hindi ko na kaya, sobrang torments, nagdasal ako nun sa Panginoon na iligtas niya ako, patawarin niya na ako sa kasalanan ko, at kunin na lang niya ako kasi pagod na yung katawan ko, sobrang na yung torture sa akin ng mga evil spirits. So nung humingi ako ng kapatawaran, sumuko ako sa Panginoon nung time na yun. Talagang nagkaroon ng transition, napunta sa isang lugar na sobrang daming flowers na white, sobrang lamig ng hangin, tapos nagsalita ang Panginoong Jesus. Sabi niya sa akin, pinatawad na kita at pinagaling. Tapos sabi niya, aawitan kita ng awitin para sa aking Ama na nasa langit. And then yun, umawit siya. Ang lamig ng boses niya, malaki yung boses niya na malambing. Ang sarap sa tenga, talagang ang boses ng Panginoon ay mapayapa sa tenga, masarap sa pakiramdam. Talagang yung presence niya, sobrang makapangyarihan, sobrang peace ang ipaparamdam sa'yo. Kaya may Bible verse na sinabi na Jesus Christ is the Prince of Peace. So yun yung naramdaman ko, and nung makita ko siya nung panahon na yun is walang judgment. Talagang love lang yung pinaramdam niya sa akin. And physically guys, hindi ko nakita ang itsura ng Panginoong Jesus. Yung parang, ang na-recognize ko lang nun is yung kanyang, alam niyo yung puti na damit, nakasuotan na mahaba. Yun lang ang natandaan ko. Tapos yung kulay niya, hindi ko rin mawari. Pero hindi siya yung parang Amerikano yung color. Parang hindi siya ganun. Basta hindi ko nakita yung face niya. Yun yung isang kwento guys. Actually, mahaba yung kwento na yun. Pero yun lang yung i-share ko, yung itsura niya ganun. Tapos, in short, gumaling na ako. Dumaan pa yung mga ilang buwan, naging Christian na ako. Take note guys, nung panahon na hindi pa ako nagbabasa ng Bible. And then, yung naging Christian na ako, madalas ko na rin mapanaginipan ang Panginoon. May panaginip ako na parang sinasabi niya sa pamilya ko, nagpunta ako sa pamilya ko sa isang lugar, parang linang. Kasama ko siya, tapos parang nakalutang kami sa parang nakalutang siya sa hangin, ganyan. Yun na naman, white na naman, tapos yung color niya is hindi talaga siya white or hindi siya black. Parang ganito sa kulay ko, or basta hindi siya black, hindi siya white. Tapos yun, nagsalita siya, ganun, parang binababalaan ng pamilya ko, natanggalin na yung mga gawang tao, yung mga pagiging albularyo, espiritista, yung mga Diyos-Diyosan. Galit na galit ng Panginoon doon. Parang binabalaan na sabihin ko yun sa panaginip ko ha. Yun yung pangalawa. Pangatlo naman is nung parang nanaginip ulit ako, Christian na din ako neto, na panaginipan ko na parang may lumalapit sa akin na mga evil spirits, nakalutang sa alapaa. Tapos para silang mga scorpion, may malaking pakpak, tapos parang dadagitin akong ganyan. Tapos habang papalapit sa akin, hindi ko makaya, hindi ko alam paano gagawin ko. Kahit anong katok ko dun sa bahay, hindi nagbubukas, as in sarado lang. Tapos parang nasa haunted town, yung ganyan. Parang ghost town ako, ganyan. Tapos biglang dumating ang Panginoong Jesus, lumabas siya sa dibdib ko. Ang itsura niya, alam mo yun, parang may aura siya na fire, tapos naka-white siya na damit pa rin. Tapos yung buhok niya hindi naman mahaba. Parang hanggang dito lang. Pero hindi ko na naman nakita guys yung mukha. Tapos yung kulay niya ulit, as in hindi talaga consistent yung color nung una hanggang sa itong pangatlo. Talagang yung color niya is hindi siya black or white. Hindi.
Talagang parang kakulay lang ng mga Pinoy. Yung hindi naman sobrang kayumanggi, parang hindi naman ganun. Tinuruan niya ako nung time na yun paano magtaboy ng masamang spirito, ganyan. Kailangan daw pag magtataboy ka ng masamang spirito, mayroong authority gamit ang pangalan niya. Hindi ka dapat nanginginig or natatakot. Parang confident ka. May authority na kinaka-cast out mo si Satan or yung demons using the name of Jesus Christ. So yun yung pangatlo. Ito yung pang-apat. Kagabi ko lang. Kasi kagabi nag-pray ako na gusto ko ulit mapanaginipan ng Panginoon. Gusto ko ulit mangusap siya sa akin. So yun, mahaba yung panaginip ko actually. Tapos, nung parang padulo na, napanaginipan ko yung may malaking, parang tumaas yung tubig ng dagat. Yung mga tao kami, nag-aakyatan kami sa bundok. Ganyan, para hindi kami mahigop ng dagat. Tapos yung sa parang nakarating na kami sa pinakatuktok ng bundok, mabato yung bundok tapos malawak, ang daming tao, siguro 100,000 ganyan. Tapos yun, nandun na kami sa ibabaw ng bundok. Ayun, nakaligtas kami. Tapos maya-maya, merong lalaking naglalakad sa tubig, nasa ibabaw ng tubig, naglalakad. Pero parang ang suot niya, alam mo yung kulay brown na damit, parang kakulay ng sako na sa kopra. Alam niyo yung parang sackcloth ang tawag nga doon. Tapos, parang may sinasabi yung mga tao. Bakit alam niya yung mababaw at saka malalim. Parang alam niya yung mga lugar. Alam niya kung anong nangyari, kung anong itsura nung paligid dun sa bundok. Tapos may nagsalita na boses, sabi, siya kasi ang ating tagapaglikha, kaya lahat ang malalim o mababaw na parte ng tubig, alam niya. So nakakatuwa. Tapos yun, parang nagising na ako. Imagine, di ba, na merong kwento sa Bible, isa sa milagro na ginawa ng Panginoon, naglakad siya sa tubig. Sabi din sa banal na aklat na, alam niya lahat ang creation niya. Siyempre, siya yung creator eh. Ultimong buhok natin, di ba? Itong buhok natin, bilang niya kung ilang peraso yan. Ganon, uncontainable guys, ang karakteristik ng Panginoon. Hindi natin siya pwedeng ikulong sa box dahil lang sa sarili nating mentality, sa pagkakaalam natin, dahil nagbasa tayo ng kanyang banal na aklat. Uncontainable guys, ang kapangyarihan ng Diyos. Gabay lang po natin ang banal na aklat.